So, nung nalaman ko yon bilang isang nanay, sobrang halo-halong emotion yung naramdaman ko kasi hindi deserve ng anak ko yon. Hindi ko alam na may may mga pulis pa palang ganon na hindi mo lubos maisip na gagawin yon. Hindi ko alam kung normal ba yung pag-iisip ng pulis na yon. Kasi nung dumaan ako sa ganong age, walang ganon eh. So hindi ko expect na tatapat ako sa inyo. Kasi napapanood ko lang to sa TV, hindi ko alam na ako na mismo ang magiging biktima pati ng anak ko. Sobrang nakakagalit eh. Kasi bata ang pinag-uusapan natin dito. Walang kalaban-laban at grabong pangmomolestya to eh. Ano pa bang sasabihin natin dito? It's a clear case, an open and shut case. 'Di ba? I really am bothered. That's why for the past couple of weeks, pinag-uusapan namin dito paghihigpit sa pagre-recruit ng pulis. Pinag-uusapan namin dito complete background investigations of policemen before they are recruited, and yung dumaan sila sa proper na neuropsychological examinations. Hindi pwedeng shortcut, hindi pwedeng kahit sino na lang pwedeng maging pulis. Dapat masigpitan pa natin ng triple ang proseso ng pagtanggap ng mga pulis. So sana mabigyan po ng justice yung nangyari po sa bata. Maaari ba natin munang ipakita yung meron ka bang dalang video, Andrea? May dala po akong matibay na ebidensya kung ano po yung ginawa nung pulis na yon sa anak ko. Bago i-play yung video, maaari ba isalaysay ng konti kung ano ang makikita nila sa video? Okay po. So ipapaliwanag ko lang po para sa lahat. Makikita nyo dito sa CCTV kung paano niya po hawak-hawakan yung mukha ng anak ko, pinanggigilan, at parang may binubulong pa. At yun na nga po, tinanong ko sa anak ko kung ano yung binubulong niya doon sa video na yon. Yung bata hindi nagsisinungaling yan at hindi ko tinuruan si Hope magsinungaling. So ang sabi lang ng anak ko is, mas maganda, ang binulong daw ng pulis sa kanya na si Michael Nogales, alam mo, mas maganda ka pa sa misis ko, pwede bang pakis? Na itinanggi ni Michael. Pwede ba natin i-play yung video? Yun yung police na yun, no? Opo. Saan galing yung anak mo? Okay. So, para sa kalaman po ng lahat, 1:25 PM po yan. Inutusan lang po ang anak ko bumili ng yelo at saka ng coke kasi po magla-lunch time na po that time. So, dyan na po nangyari lahat. Yung bahay po kasi namin, nag-e-echo po siya. Ibig sabihin, naririnig po yung usapan namin kapag malakas yung pag-utos po. Minsan po kasi, third floor po yung bahay namin. So, siguro napalakas po yung boses. Hope, bumili ka ng yelo at doon na po yung duda namin na sinundan na po siya. Yung police nakahubad? Tama ba yung nakikita ko? Opo, nakahubad po yung polis. Di ba dapat may ordinansa na bawal ang nakahubad sa kalsada, nakatambay? Tama ba? Yes po. Si Tatay Jose, meron din yatang gustong sabihin, Tay? May sa TikTok, meron ka bang may naikwento ka sa akin kanina eh. Maaari mo bang ilahad? Magandang umaga po sa atin lahat. Yung aking salaysay lang, Sino po kayo, Tay? Kahanan Ako niyo po. po si... apo ko po si Hope.
nangyari yan nung ito nga, may nakitang mga CCTV na ayaw kong makita talaga. So, may nirelay ako sa anak ko na isa pang kinakabahala ko na yun yung TikTok na na-delete ko na may sinasabi doon na yung una kong akala ko kasi ito, estudyante rin. Ang sabi niya, gabi na yun eh, wala pa si mami. Ay, nintay ko. Ngayon yung nag-reply, sabi niya, buksan mo yung pintuan nyo, dadamayan kita, pupuntahan kita dyan. Bukod doon, nini-scroll ko, meron pa yung kinabahan na ako. Eh, maligo ka, titingnan ko. So yun, yung kinakabahan ako nung araw na yun, baka estudyante to. Yun nga, naikento ko. Ngayon, itong anak ko, pinento niya dun sa kung sino yun. Tinuturo ng apo ko na siya rin daw yun, yung nasa CCTV. So ayun, mula na para akong nanginig. Mas lalo ko natatakot para sa apo ko. Yun lang po. Ang sinasabi niyo, Tay, itong pulis na ito ay nagme-message po dun sa apo niyo sa pamamagitan ng TikTok. Tama po ba yung Opo. TikTok? May pangalan na alias. Ma'am, Ma'am Linda, bakit po kayo nandito rin ngayon? Ano po bang nararamdaman ninyo? Sino po ba kayo sa storyang ito? Magandang umaga po sa lahat. Ako po ay isa ring magulang na nakatira sa nasabing lugar. Napakasakit po sa akin kahit hindi ko anak at kasama ko sa komunidad. Ang makakita ng ganong klase ng tao na isang pulis na kung maaari po ay maalis na ito sa aming komunidad. So kapitbahay po kayo ni na Andre at ni Mang Jose at ni Hope, tama po? Opo. Maaari ba natin ipakita yung pagmumukha nitong Police Corporal Michael Nogales? Yan si Police Corporal Michael Joe Aurel Nogales. Maaari bang magkomento ang tagapagsalita ng ating hepe ng Philippine National Police? Sir, good morning po. Nakakalungkot po yung balitang ito. Pero makakaasa po kayo ng Philippine National Police ay enforces a strict zero tolerance policy against any sexual harassment and gender-based misconduct within its rank. Rest assured, sir, that the Philippine National Police will coordinate with the investigation to be conducted by the National Police Commission. May katanungan po ba? Thank you, sir. We will now open the floor for questions. Let's begin with Mr. Jeff Caparas from ABS-CBN. Kay Ma'am Andrea. Ma'am, gano'n yun na po katagal kapitbahay ba itong si Corporal? Roughly 7 months po. So bago lang po siya doon. Yes po. Ma'am, kumusta po yung anak niyo ngayon, ma'am? Yung anak ko, pinalaki ko po kasi to have a parang strong mentality. Opo. So, normal routine, walang traumang nangyari kasi tinuruan ko siya na magkaroon ng self-awareness. Yun po ang pinagandahan kung paano ko pinalaki rin yung bata. Maging matatag. Tama po ba si tatay ho yung witness na sinasabi niyo na ngayon lang ho lumapit kaya nabigyang alam ho itong nangyari? Tama? Opo. Yes po. Oo. Si Lolo po. Lolo, ano po naman ang kumbaga nagtulak po sa inyo para
finally ho ay sabihin ho itong nangyari ho? Para rin sa komunidad sa amin kasi ito. Kasi yung kapitbahay ko, si Mrs. yung unang pinunta niya kasi alam niya na meron akong nararamdaman hindi maganda. Pag ako yung nakaalam kaagad. So, pinunta niya kay Mrs. So, ang sabi ko, nung nalaman ko na sinabi ni Mrs. sa akin na mayroong CCTV na ganun, pinuntahan namin kaagad yung witness na sinabi sa amin na yung ina-open niya yung CCTV para malaman na yung bata kung sino yun kasi hindi rin kilala yung kamag-anak kung sino yung kamag-anak. So yung tinuturo nung may-ari ng CCTV na apo ko yun. So yun yung nagtulak sa akin na sabi ko kayo na yung maglakad dyan kasi kayo yung magulang. Ako kasi meron akong nararamdaman. Ipos nyo yan ako. Yun lang. So sila yung nung naglalakad sa lahat. Kasi daan nyo sa tamang proseso kako. Kasi ayaw kong magalit na magwala doon. Sa tapat tapat lang namin. So idaan nyo sa tamang proseso kako. Habang maghihintay lang ako kung ano yung mangyayari. So parang meron hong yung kapitbahay nyo lumapit ho sa inyo kasi nakita ho yung CCTV. Tama ho ba yung intindi ko? Kasi nung araw na yun nasa court ako, tinanong lang si Mrs. parang wala sa akin yun. Tinuro ko yun, nandun sa bahay. Nadatnan ko sila nag-uusap. Nung may-ari ng tindahan. Kung saan ho bumili yung apo nyo? Opo. Na narinig niya ho yung sinabi ng police? Opo. Tapos yung CCTV, so happen meron sila. So yun po yung naging ebidensya. Ganun po ang Opo, nangyari. yun yung ebidensya. Nanggaling dun sa karpintero kasi yun ang nakakita. Sinabi ho na may batang ginagawa Oo, itong lalaki to. merong batang kasi nakokonsensya daw yung matanda. Oo. So mismong araw ho yun, noong 21. Monday na yata. Monday na yun na sinabi kasi Monday ako Monday na. nagdaan. Tapos nalaman po ni Nanay Andrea, kailan po? Si Mrs. na yung nagsabi sa kanya kasi Oo. pinasabi ko lang kay Mrs. na tingnan niyo kung ano yung magagawa. Sabihin niyo kay Kashani kung ano yung nangyayari. Okay. Com, nasaan ho itong police na ito? Com. Sorry. I will find out, but I heard he was removed from his current post. Nasa proseso pa lang tayo na pag-iimbestiga. I have yet to see a actual police report. But based on an initial information that I have, the inaction na naman na ito ng Southern Police District. Mukhang tagig. I have yet to go through the initial docs that I have. Balikan kita ginawa. Thank you. Next, we have a question from Mr. Eugene Fernandez from IBC 13. Sir, bali tatanong ko lang, currently, nasa area pa ba yung police? Or like, umalis na siya doon kung saan po nakatira kayo? I was told a while ago, like a few minutes ago, that he's supposed to be under restrictive custody, but I have to validate. Okay. Sige pa, thank you. Thank you. Next, we have a question, sir, from Mr. Henry Nicolas from Euro TV News. Good morning po kay ma'am. Ma'am, ano pong naging depensa ni itong police corporal noong sinabi po ninyo na may ginawa siyang pangmamolestya po sa inyong anak? Pasensya na po sa term ko. Actually, sa tanong mo, sir, hindi ko alam kung may idea siya. Kasi kumikilos kami ng tahimik. Nag-gather kami ng information. At bahala na po yung justice na gumawa ng proseso para sa kanya. And then yung si Hope po ay nakakausap niyo pa rin naman po ng maayos. Yung mga kilos pa rin naman po niya ay nakakama pa rin naman po ba sa nangyari?
bilang nanay, masasabi kong normal siya after yung mga nangyari. Thank you, ma'am. Okay, Commissioner. Sir, kahapon po meron na namang hinarap dito sa NAPOLCOM mga nakarang araw. Sa kabila po nito, sir, gaano kaya kaseryoso itong case ni Corporal nito po na given the fact na bata po yung involved po? That is why we are here. Totoo, nagulat ako sa kasong ito. If I may share an anecdote. Sa personal kong message, nagpadala ng sumbong itong si Andrea. Buti na lang nakita ko. I would advise all Filipinos or those who may want to avail of the services of the NAPOLCOM, maaari kayong magsumbong mismo sa National Police Commission. Nagulat ako dun sa personal na mensahe dito. Sobrang nakakagalit kasi bata ang pinag-uusapan natin dito. Walang kalaban-laban at klarong pagmomolestya to eh. Ano pa bang sasabihin natin dito? It's a clear case, an open and shut case. 'Di ba? I really am bothered. That's why for the past couple of weeks, pinag-uusapan namin dito paghihigpit sa pagre-recruit ng pulis. Pinag-uusapan namin dito complete background investigations of policemen before they are recruited, and yung dumaan sila sa proper na neuropsychological examinations. Hindi pwedeng shortcut, hindi pwedeng kahit sino na lang pwedeng maging pulis. Dapat masigpitan pa natin ng triple ang proseso ng pagtanggap ng mga pulis. He is a relatively new policeman. Corporal pa lang siya. Second to the lowest mammal in the ranks of the PNP. And nababother ako, totoo lang, kasi isa sa mga dahilan kaya tayo'y nandito, ipinapakita natin na may aksyon ng NAPOLCOM, may aksyon yung pulis ng pulis laban sa mga tiwaling pulis. In spite of that, in spite of the very clear and hard message, meron pa ring mga pulis na uma-action ng ganito. Nakakabahala. I will not allow it to happen. The National Police Commission will not allow it to happen. I am also sure that the hierarchy of the PNP will not allow it to happen. And Chief Nactates is also angered by this. This is not a reflection of who the PNP is. Pero ang ending, kailangan talaga natin isawata, itigil, tanggalin ang mga ganitong klaseng pulis sa serbisyo dahil sila ang sumisira sa uniforme at serbisyo ng pulis. If we have to do this every day, we will do this every day hanggat maubos silang lahat. Thank you, sir. Are there any follow-up questions from our media partners? Sir, we also have a follow-up question po. Yung police doon sa lugar. May provide pa tayong security, sir. May directive tayo sa SPD down to Taguig for the security of the family. We will direct the Chief of Police of Taguig City Police Station to provide necessary security to the complainant, to the complainant and her parents. So, Opo, sir, kasi napamidya na to, so puputok ito. Pero na-inform na siya no? Na-inform na si Corporal na may nag-complain sa kanya. Ngayon pa lang. Ayun, sir. So, yung security, sir, you will inform Taguig na bigyan sila. Okay. Thank you. Sir, we also have a question from IBC 13, Mr. Eugene Fernandez. Sir, more of clarification lang. Kanina, di ba naka-assign siya sa Taguig? Pero saan pong lugar nangyari yung actual? Taguig din po ba, sir? Sorry if I misheard it. It's fine, it's fine. Totoo, I'm just still going over the documents I have with me. It's the first time I get to see it. But it appears na it's a substation 8 sa Taguig City Police Station. So, it's Station 8. Yung particular na lugar, siguro i-redact na lang natin. Okay. But it's in Taguig City. Thank you, sir. Thank you. Are there any follow-up questions from our media partners?
We have not yet done the record check. We will do it right after this. We will check for the regulatory records of Police Corporal Michael Joe Nogales. I'm directing our legal service and our EMIS who are also here to check our records on this person. All right. Thank you, sir. Another Sir, anong possible na admin case ito? For the record. We're looking at grave misconduct and conduct unbecoming of a police officer. Hindi po trabaho ng police na mangmanyak ng 8 years old. Ang dapat pong tungkulin ng police ay pangalagaan ng safety at welfare ng lahat ng tao, ang publiko, lalong-lalo na ating kabataan. So, hindi ho dapat nating payagan ng isang uniformado ay naghahari-harian sa isang lugar at yung papala ang sisira ng tiwala ng taong bayan. Thank you. Are there any follow-up questions from our media partners? Sir, your message po dun sa naglakas loob ho na sabihin ho sa inyo yung pangyayari, yung nakarinig, sir, na naan siya ng konsensya kay Tatay Jose. Excuse me, paulit, sir. Ano po, sir, ang masasabi niyo dun sa nagbigay alam ho sa inyo na yung apo niyo ho ay ganun ho ang ginawa nitong polis? Ayun nga, malaking pasasalamat ko sa kanya kasi nireveal niya yung nakita niya doon sa isang bahay na ganun nga yung nangyari. So, yun. Doon nag-umpisa yun. Thank you. Thank you. Since there are no follow-up questions, we'd like to invite Commissioner Kalinisan for his closing statement, sir. Aligned with this, I'm also directing Commissioners Angan and Vega Cancio to study and make concrete recommendations and on strengthening and making stricter recruitment processes for our policemen. We want to check if our policemen are really fit to enter the police service, if they're fit to wear that uniform. Hindi dapat natin sinusugpo sila habang sila ay naka-uniforme na. Dapat habang hindi pa sila police, sasalain natin silang maigi bago sila maging police. We really want to put a systemic stop to these types of incidents in the police force. So that's why there's a clear directive now to Commissioners Vega Cancio and Com Angan to make all necessary actions to make sure that only the fully fit applicants can become policemen. Siguro panahon na rin para manawagan, hindi lang sa proseso ng pag-a-apply ng police. Let's bring the cat out of the bag. Nanawagan na rin siguro ako sa mga kolehiyo. Even doon sa criminology schools natin na karamihan ay siyang nagiging pulis. Doon pa lang, salain na natin kung sino ang dapat maging pulis. Huwag yung tipong lahat na lang ng gustong pumasok at maging criminologists ay tatanggapin na lang natin. Tulungan nyo kaming magsala ng mga aplikante dito sa pagpupulis. Because ang ending naman dyan, most of them want to become men in uniform. Policemen, fire, jail, or whatever in the uniform service. And this should be a community thing, not just isolated and in silos. Hindi lang to concern ng NAPOLCOM, hindi lang to concern ng Philippine National Police. This should be a community concern. I would like to invite our educators, our criminology schools to dialogue with us. We need to sit down and discuss the whole funnel para lahat lang ng mga hindi lang qualified sa utak, hindi lang qualified sa puso, kundi yung qualified morally ang siyang magiging pulis natin. We're talking about the soul of the nation here. So we are asking each and every one, even the PRC, if we could sit down and discuss processes or ways to safeguard people getting into the uniform service. We have to put an end
to these types of policemen at sugpuin na natin sila bago pa sila makapasok sa PNP. At balik tayo doon. Kung meron mang tao na feeling niya siya ay naabuso ng pulis, maaari pagpaalam nyo na lang po sa National Police Commission. No need to send me a personal or direct message. You can come straight here. You can come to our regional offices, our provincial offices. Pwede po kayo magpadala ng mensahe. Kailangan po tulungan nyo kami. Tindigan nyo rin po ang inyong pagrereklamo gaya po ng ginawa ng pamilyang ito. Sila po ay nandito. We have to together as one, as a community, we have to help each other out and rid our police force of these scalawags. And siguro panawagan to everyone. We've been bringing out, correcting, calling out the wrongs committed by our men in uniform. But this does not tarnish our trust towards our policemen. We still trust our policemen. We trust our policemen 100%. This is not a reflection of who our policemen are. Pero we are doing this to send a strong signal to scalawags in uniform na tigil-tigilan nyo na dahil hahanapin namin kayo. We're also sending a clear signal to our general public na pwede po kayong pumunta dito kapag kayo po ay nangangailangan. Maraming salamat.